What's up sa mga kahombre ko dyan? Medyo seryoso tayo ngayon. Makagago, what's up, men, ulit to. Natural naman, ha? Siguro na ang ABS-CBN ay biased. Kasi mga Aquino Kuwangko ang naghahawak dito, di ba? Alam naman natin lahat yan. Kumbaga ang mga stupidong headline nila, story, titles, at kung ano-ano pang kalimitan ay laban sa ating Pangulo. Siguro naman napapansin niyo yan. Si Lenny ay isang abogaga. Walang utak at most of all, walang puso. Paano mo maiisipan na tarantaduhin, saksakin patalikod ang isang taong kita mo na nakakabuti sa iyong bansa? Na ginagawa ang lahat para lang umapila sa napakasamang sitwasyon na involved dito. Nasa proseso tayo ng paglilinis. Kumbaga, loading pa lang, di ba? Hindi pa siya completed. Kaso lang, sa sobrang daming umeepal, imbis na yung loading ay may hangganan, pinupurbahan nilang putulan ng connection ng linya para matigil ang paglo-load. At matigil ang paglilinis para nga naman balik na ulit sa dati. Sila na ulit nag-ahari-harian. Alam nyo, ang mga ganyan tao ay literal na pakahig. Sarili lang nila ang iniisip nila at most of all, pamilya. Akala ko ba itong lugaw na to ay handang tumulong sa mamamayan bilang Vice President? Diba nangako-ngako pa tong putanginan to? Puro ngising aso lang ang nakikita ko sa abogagang to sa harap ng camera diba? Puro ngising pang-inis lang ang nakikita namin sa'yo. Nagpapapansin ka lang. Gusto mo, alam mo, hindi talaga pagbibise president ang ipinunta mo dyan Gusto mo talaga, ha, na may makakita sa yung talent sa mga putang inang ngiti mo, ha? Para siguro, gusto mong may maka-discover sa'yo na bagong, para maging kasama ka sa commercial ng toothpaste. Alam mo yon o kaya ng ngiting pambansang ahas ng ngiti, di ba? O kaya lugaw ng umingiti. Hindi ko alam, putang ina, ibang klase ka talaga, di ba? Umalis ka na sa pwesto. Alam mo, sinira mo ang tiwala sa iyo ng tao na bumoto sa iyo, ha? Hindi lang 'yon, sinira mo rin, ha, ang paniniwala ng mga tao na nung umpisa pa lang ay nabuwisit na sa'yo kasi imposible naman na nanalo ka against kay Bongbong Marcos Alam mo yon? Hindi ka talaga nanalo doon. There's something in there sa likod ng lahat ng yan. Pero, kahit na doon, nangako ka, ang mamamayang Pilipino ay parang nagtiwala sa'yo. Sige, magtitiwala kami dito sa babae na to. Tapos, putang ina, pinlastik mo lahat kami, ha? Lahat ng mga taong naniwala sa'yo, lahat ng mga nasa likod ng administrasyon Duterte, ha? Nawala na sila sa'yo. Nawalan ng tiwala sa yung hayop ka. Umalis ka na sa pwesto, ha? At si Bongbong ay mas deserving sa'yo. Real talk yan. Ha? Alam nyo, mga kahombre ko, hindi ko talaga alam kung bakit pati ang international against sa crime ay nakikidali sa putang inang argument ng ating bansa. Kasi alam niyo, hindi nabubwisit talaga ako kasi bakit tayo nagpapa-epekto sa mga putangin ng taga-Amerika, taga-Europa? Meron tayong bansa, ating bansa, Pilipinas. Ba't kailangan natin magpa-apekto sa mga comment ng mga buwisit na yan? Ha? Hindi, ang dapat lang sa atin ay tayo-tayo lang, bansang Pilipinas lang ang aareglo ng mga problema natin. Ang isang Amerikano, ang isang taga-Europa, sa tingin nyo, alam nila kung ano talagang totoong nangyayari sa putangin ng bansa natin? Di ba hindi naman nila alam, naririnig lang nila dahil sa black propaganda ng mga putangin ng tong against kay Duterte. Kaya, ayun lang naririnig nila, pero hindi nila alam ang nasa likod ng lahat ng to. Hindi nila alam ang katotohanan dito, di ba? Babalik ako sa una kong argue. Inuulit ko, ang ABS-CBN News ay isang kagaguhan, ha? Tanging mga tanga lang ang tatangkilik sa putangin ng network na yan. Panay na panay lang ang paninira niyan sa ating mahal na presidente. Literal na black propaganda. Isipin niyo mga titles na nilalagay sa article at videos ng mga presidente, parang laging against sila. Indirectly nilang pinapakita na talagang against sila at talagang dilawan sila. Lagi bang parang may paninira? Alam nyo, laging naninira and shit sila sa ating presidente. Bakit ganito na ba talaga nangyayari sa Pilipinas? Bakit?
Bakit ganito? Bakit parang ayaw ng marami ang pagbabago? Masyado na ba talagang pumasok sa mga putang inang DNA nyo ang droga? Human rights. Tanginang human rights 'yan. Hindi human ang mga napapatay dahil sa droga, ha? Mga animal at hayop ang mga putang inang 'yan. Paano magiging tao mga 'yan? Pumapatay din sila ng kapwa-tao. Ang problema pa nito, inaabuso nilang kapwa nilang tao, binababoy nila, binabastos nila at pinapatay nila ha, ng walang dahilan. Anong dahilan? Kasi adik sila, hay. Ayun lang dahilan. O, di ba? Di ba mas masahol pa sa hayop yan? Putanginan, rape, kung ano-ano, kidnap, ano pa, di ba? Pantustos lang sa putanginan droga nyo. Tanginan nyo talaga, ha? Alam nyo, mga kahombre ko, maraming beses na nang nare-report ang mga accounts ko. Kasi, alam yun, walang makatanggap ng katotohanan, ha? Kung ako, bibigyan nyo talaga ako ng tsansa na na napakinggan ang mga gusto kong sabihin. Marami pa akong gustong sabihin eh. Kaso parang limitado ang lahat. Kasi kapag nasobrahan ako ng salita, mawawala na lang ako lagi. Mawawala na lang ako bigla sa internet. Alam niyo, yun ang pinakamasakit sa akin. Kasi kahit kailan, talagang sila pa rin ang mananay. Alam niyo yun. Hopefully, makaabot to sa matataas na talagang pumoprotekta sa Duterte administration. At gusto kong sabihin sa inyo na isa na ako sa inyo. Marami ring naniniwala sa akin. So, kontakin nyo lang ako at magkaisa tayo. One love, good vibes.